Sa mapagpalang araw sa ating lahat, ako po si Sarina Espaloma at kinilalahat pong aking tunan para sa daily devotion na pinamagatang Ano sa tingin mo? So, ang ating concept is dispensationalism at ang ating scripture is Matthew chapter 5 verse 13 to 16 na sinasabi, You are the salt of the earth, but he, the salt, loses its saltiness. How can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, ang ating katuruan ngayon is number 1. The church is salt and light in this dark world. So, ang church ay tinatawag upang maging ma-impluwensya sa mundo sa pamamagitan ng pamumuhay ng kabanalan at pagpapahayag ng katotohanan. So, the church is salt and the light in this dark world. Number 2, the church succeeds in the Great Commission. So, kahit may pagsubok, tiyak na tagumpay ng church sa pagpapalaganap ng ebanghelyo hanggang sa dulo ng mundo, o kahit saan pa man yan. So, the church succeeds in the Great Commission. And lastly is, the church will become successful through the indwelling presence of the Spirit of God or Christ. So, ang tunay na tagumpay ng church ay hindi dahil sa talino o lakas ng tao, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. No? So, the church will become successful through the indwelling presence of the Spirit of God. So, sinasabi ni Pastor Vince kanina na ano kami is salt and light. Diba? Yan. So, bilang application number 1, have an open dialogue with respect for each other. So, makipag-usap na may pagmamahal at respeto kahit may pagkakaiba-iba ng pananaw, no? So, have an open dialogue with respect for each other. Number 2, honor God by studying the Bible together. So, meaning to say, ang tunay na pagkakaisa ng church ay nagmumula sa tamang pag-unawa ng salita ng Panginoon Diyos. Diba? So, honor God by studying the Bible together. And lastly is, highlight unity in Christ. In essentials, unity, and in non-essentials, liberty in all things charity. So, meaning to say, magkaisa tayo sa mga mahalagang doktrina, no? Magbigay ng kalayaan sa mga hindi mahalagang issue at palagi ipakita ang pagmamahal, no? So, highlight unity in Christ, in essential unity, in non-essential liberty, in all things charity. So, sinasabi dito na ang church ay hindi lamang isang gusali o structure, kundi isang buhay na katawan ni Jesus Christ sa mundo. Tayo ay tinawag upang maging ilaw sa dilim, ipalaganap ang ebanghelyo at magtagumpay sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, magkaisa tayo sa mahalagang bagay, magpaparaya sa mga di mahalagang usapin at mamuhay ng may pag-ibig upang tunay na may pakita ang liwanag ni Kristo sa buong mundo para sa libutan. So, ayun naman ang katuwas daily devotion na may mamatuan ka. May share sa iba, syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.